Oh my God! Uy, totoo nga! Ang sarap. Howdy, people! Grabe, Lodi na talaga tong mag-white clay stick ng Skintific! O, di ba, hindi ako nagpapigil. Hindi para magpaawat ako sa inyo, ah. Meron pa ako yung isa pa. Eto naman, mga people, yung kanilang Niacinamide Bright Boost Clay Stick. O, Niacinamide na yan, day. Huwag ka nang umarte. Sino bang ayaw mag-bright ng skin? Lumiit yung clog pores, mag-glow yung skin, at mawala yung pagka-oily ng skin ng face. Malamang ako yun. Kung ayaw nyo, idiwag nyo. Uy, ang bango! Mga people, 2-in-1 instant effect, fresh cooling sensation pa yan. Pwedeng-pwede sa all skin types. Easy to apply na din, mga people, hindi na para malagyan yung kamay mo, tapos travel friendly pa! Ayan, mga people, iiwan ko lang to ng 10 to 15 minutes, tsaka ko babanlawan. Babalik ako in 3, 2, 1, tada! Oh, gulat ka, no? Dahil di talaga mapagkakaila, nag-bright talaga yung skin. Nag-blurs yung pores, tsaka looking fresh na. Sabay-sabay tayong gaganda ang skin. Walang magbabagong taon sa mga taong walang clay stick ng Skintific. Shake mo lang siya ng 5 to 6 times, squeeze or twist, tsaka mo siya i-apply. Bugs! Bugs! Walang white cast! Kung wala ka pang Dr. Leo, Little Orange, Sun Umbrella, set aside ka na lang. Howdy, people! Hayaan nyung ipakilala ko sa inyo itong sunscreen ng Dr. Leo. 2025 na, mag-sunscreen ka na. Parang hindi mo naman alam yung kahalagahan ng sunscreen bago tumapat sa ilaw, sa araw. Siyempre, hindi mawawala yung high SPF 50 plus PA++++. Madali lang siyang i-blend sa skin. Very lightweight, mga people. Tsaka hindi yung powdery na pakiramdam, ganun. Then, ayan, mga people, honest review. After mo maglagay nitong Dr. Leo sunscreen, looking fresh, glow yung skin mo. Hindi siya oily. Hindi din siya yung malagkit. Again, no white cast. All day long lasting, kaya na mag-provide up to 12 hours sun protection. Suitable for all skin types, acne prone ka man or sensitive yung skin mo, pwedeng-pwede to. Easy to carry, pwede mo siyang ilagay sa bulsa, sa wallet, sa kahit saan gusto mo pang ilagay. Andyan na yan sa yellow basket, pinrovide ko na yan, pipindutin niya na lang, tapos i-check out, tapos kukunin pa, get yours! Sana hindi sa akin magalit yung may-ari nung brandang sapatos na to. Day! Hindi ito deserve ng mura. Dapat to minamahalan eh. Tingnan mo yung quality. Tapos mura. Hindi pwede. Dapat mahal to eh. Kaso mabait kasi sila. Ganun talaga. From 5,000 pesos to, syempre hindi ko titignan. I-click nyo yung yellow basket. Tignan nyo kung gaano ka baba, kung gaano ka affordable, kung gaano ka discount. Meron akong bagong sapatos! Mga human being, look! 360 ko yan! Howdy, mga human being! Hayaan yung ipakilala ko sa inyo itong all-terrain shoes from Camel Crown. Magja-jogging ako ngayon. Tignan nyo kung gaano to kaganda. Para kung walang suot na sapatos, napakagaan. Perfect talaga siya pang running, pang jogging, pang workout. Hindi siya nakakapagod suotin kahit magtatalon pa ako, day. Alam niyo, mga human being, kanina pa ako kinikilig kasi, day, ang forma din ng atake niya. Pang-forma din siya, day, ang lakas ng dating nung sapatos. Kumbaga kung ikaw ay players ng volleyball, badminton, basketball, or kahit anong sport, or nag-gym ka, day, pwede mo tong ipainggit. Pag mayabang mo na yan, oh. Ganda niyan, day. Komportable niya suotin, ang gaan niyang suotin, day, para kang walang suot na sapatos. Oy, te, sabi nga pala ni boss, gawa ka daw ng list ng mga office supplies equipment para daw at least organize tsaka monitor. Ito na. Ay, tapos na agad. Ayos ha. Teka, may goal ka ba? Employee of the month? Ganon? Teka, hindi ka pa umuwi simula kahapon? Oo, te. Nag-overtime ako. Sayang kasi pandagdag sa baon ng kapatid ko. May, yung totoo. Oo na, pang milk tea ko yung iba doon. Deserve dahil laging OT. Ayun na kayo, breadwinner. Ma'am, pacheck lang po ng bag. I go. Karina! Kailan ka pa nag-security guard? Hiring tayo, diba? Wala pa namang nahahanap, so ako muna. Sayang sahod pang bayad din ng bills. Yung totoo.
Pampabrace yung iba doon. Happy? Karina! Bakit ka naglilinis? Ay, janitor. Balak mo ba applyan lahat ng posisyon dito? Gaya nga ng sinasabi ko, sayang yung sasahurin, di ba? May trabaho nga, may sahod, paano yung health at yung safety mo? Sa kakakayod mo, what if nagkasakit ka tapos na-confine ka? Tapos sa kakauwi mo ng late dahil sa overtime may nangyari pa sa'yo sa labas. Tingin mo safe ka? Di sayang lang din yung OT mo na paggastos ka pa. Oo naman, kasi may libreng health insurance sa GCash. Accidents, emergencies, protektado ka. Free insurance? May ganun na? Paano yun ma-access? Tayo madali lang talaga mag-load sa GCash tapos may free insurance ka pa. Pumili ka lang ng load promo for your own number. Tapos upon checkout, itik mo yung Get Free Health Insurance. That's it! You have successfully claimed your free insurance via buy load sa GCash. Kaya alam mo ba yung maganda dito? Makaka-access ka up to 2,500 pesos na assistance kapag na-confine ka sa ospital. Hindi lang yon. 30,000 pesos coverage kapag na-aksidente ka at 10,000 pesos coverage for disablement. Di ba? Kaya pala sa GCash. Kaya pala kayod ka ng kayod. Di mo na kailangan kabahan kasi safe ka na. Kaya mo na paghandaan kahit ano pang emergency dahil sa libreng insurance when you buy load on GCash. Oo, te. Ay, racket ko din pala yung cash in, cash out sa GCash. Pwede saan pag kailangan mo, Di ba nga may episode 1 na ang Nessie Commercial? May kakalabas lang ngayon na episode 2! Dahil nga demanding kayo, sagot ko na ang behind the scenes ninyo. Tara mga human beings, samahan nyo ako sa BTS ng episode 2 ng Nessie Commercial! Kung talagang human being kayo na tutok sa mga ina-upload ko, makikita nyo doon yung behind the scene ng episode 1. So, ito yung kaduktong nun kasi meron naman kaming shoot kinaumagahan, kinabukasan ng episode 2. So, kaya nagstay na lang kami dito sa Manila at dito kami nag-check-in sa hotel na to. Nakakapagod naman talaga. Akala nyo ba ganun kadali mag-shoot? 15 to 30 seconds na ipi-play sa inyong lahat pero buong araw namin yung shoot. Gusto nyo ng room tour? Eto, saglit lang. So, ayun nga, ang ganda nyo, doy talaga as in. Nakakalungkot lang kasi hindi namin siya nalubos. Hindi man lang kami nakapanood ng movie, nakapagbanlaw-banlaw, nakapagbabad sa bathtub. Kasi naman, imagine nyo, 12:00 na ng madaling araw kami naka-check-in. Tapos gigising kami ng 5 a.m. Literal na natulog lang talaga kami, day. Hindi na naman lang namin nalubos. Pero kasi alipin tayo ng salapi, nagtatrabaho tayo, so kailangan nating sumunod. Magandang umaga mga human being. Kahit naman talaga tinatamad siyang bumangon, kulang pa siya sa tulog at gusto pa niya magstay sa hotel ng 1 week. Eto yung masaya dito na lang kami bumawi. So ayun, may free breakfast after namin kumain dito. Sinundo na ulit kami ng service on the way. After an hour, andito na kami sa location. Day, ang ganda. Sana all. Ito kasi yung magiging bahay ng pamilya ni Davao Conyo sa episode 2. Dito naman is nakaready yung makeup artist natin, yung wardrobe team. At ito yung magiging standby area namin the whole day. Actually, kanina pa sila nakasetup. Maaga kasi yung shoot ni Davao Conyo kasi ang dami niyang character sa episode 2. Kita nyo naman siguro sa commercial. Then, ayan, meron na kaming go signal. Kami naman yung inaayusan. Ganun pa din sa mga nauna namin commercial. No makeup look yung atake. Ang pinagkakaiba lang talaga is yung suot or yung wardrobe namin. Bugspoksaan na. Nag-start na yung shoot and yung sinamin dito is kami naman yung ipinakilala ni Davao Conyo sa pamilya niya. So yung acting ko naman dito is parang manghang-mangha na aliw na nakapunta sa malaking bahay na parang hindi ka sanay ganun. Sa scene din na to, may prop sila na binoculars and ako yung gagamit nun para makita ko yung pinsang malayo na tinutukoy ni Davao Conyo. Wala lang, share ko lang. Ang special, hello, ako lang yung gagamit. Eto si itself na literal na manghang-manghana, hindi na siya acting kasi dahil talagang nag-enjoy siya sa binoculars kasi talagang nazo-zoom lahat, kitang-kita mo, kulang na lang pati kulangot ng mga tao. Sa mga curious, eto yung itsura namin sa monitor. Hindi, may TV pala kayo, no? So alam niyo yung itsura. So again, wala nga kami masyadong lines dito sa episode 2. React lang kami sa pinapakilalang pamilya ni Davao Conyo. Ito nga yung shot ko na after sabihin ni Davao Conyo yung pinsang malayo sa pamilya niya, din tsaka ko ilalabas yung binoculars. Share ko lang, bakit ba? After ng mga ilang scenes na mga shots, ayan, pahinga time kasi lunch time na. Sabay-sabay kami kumain ng lunch, nagkwentuhan at nagrest. Then, back to work. Tawang-tawa daw yung ilan sa mga crew sa akin sa shot na to or sa scene na to kasi para daw akong timang talaga. As a first timer kasi yung atake ko dito, yung parang hindi siya sanay sa ganung kalaking bahay, may aircon, na mangha, aliw na hindi siya sanay sa malinis. Ayun, shot or scene pa din na pumasok na kami sa bahay ng pamilya ni Davao Conyo. Then ayun, react pa din, namamangha, ganun, first timer. Ano pa ba sasabihin ko? Nahahaba lang yung vlog na to. Then ayun, malapit nang matapos kasi gabi na niyan, hindi ko alam, nagulat ako na meron pala kaming shot or meron kaming scene ni Davao Conyo. Alam niyo naman, I'm a fan kasi ang galing niya talaga bilang isang content creator. Tapos ngayon, yung plot twist, makakatrabaho ko siya. FYI, ang bait niya, down to earth. Siya pa yung nag-a-approach, kaya talagang hiyang-hiya ko. Wala lang, ayun,
ayun, isa lang sa pinakamasaya ko din talaga that time kasi ayun, chikahan lang kami kapag hindi rolling, tapos kasama mo pa yung mga mababait na makeup artist, mga crew, and yung idol mo, ganun. Basta yung scene dito is may kakambal si Davao Konyo, nahawak nila ako pareha sa balikat na para akong inaakit, tapos ako diring-diri naman ganun. Ganito, oh. 1002, 1003, 1004, and smile. Then ayun, pack up na, uwi na! Thank you for watching. Don't forget to watch my other video content and follow my other social media accounts. Send and receive good vibes! Howdy mga human being, na-invite po ulit tayo sa isang event. Ano ba yung mga kaganapan kapag pumupunta sa itself sa mga event? Ano yung mga pagsubok, mga problema na kanyang pinagdadaanan? Dalawang bagay lang yan. It's either wala akong masakyan or walang mag-aayos sa akin. Gaya ngayon, bukas na yung event. Hanggang ngayon, 10:30 na ng gabi, wala pa akong mahanap na makeup artist. Grabe naman. Bahala na, samahan nyo ko ngayong araw na to. Pati damit nagka-problema. Dahil hindi ako marunong manahe, ay ang pinatahi ko kagabi yung susuotin kong pantalon sa friend ko. At ito naman si itself na pinaplantsa yung damit. Malamang gusot-gusot ko susuotin dun sa event. Harap tayo sa human being. So, syempre dapat may pa-skincare tayo para naman kahit papano mabawasan yung sumpa sa mukha kahit wala naman talaga nangyayari. 12 yung start ng event. Maaga akong lumawas papunta ng Manila kasi doon na ako magpapa-hair and makeup. Nag-book na nga lang pala ako ng card. Dahil ang mahal, 1,600. Ayan, masyado tayo napaaga. 1 hour lang, andito na kami sa Manila. Diyos ko, naghahanap ako ngayon ng CR kasi sukang-suka ako sa biyahe. Tapos sasabayan pa ng pagtatae, mamatay na lang talaga. Saan ako tatain ito? Oh. Saan ako susuka nito? Wala ba lang kasi CR dito? Diyos ko, mamatay na lang. Yun, after ilang oras, dumating na din yung makeup artist at andito na din kami sa studio ko saan dito ko aayusan. Simpleng makeup lang naman for a day lang, pang soft lang, pang fresh lang, ganun. And here's the final look. Fresh lang, ganun, kahit hindi naman sa personal. Ayan na, panindigan mo yung makeup mo tsaka yung suot mo ngayong tag-init ha. Ayan, ito na talaga. On the way na kami sa event sa Taguig Market. Nag-book na nga lang pala ulit ako ng car. Grabe, 300. Mamatay na lang talaga sa gastos. Ang exciting part sa buhay ko, ang pakain. Ayan, so nagkaroon muna kami ng lunch kasama ang agency. Sila yung kumuha sa amin sa Nesty Commercial. Thank you po. After nun, ayan, dumiretso na kami dito sa mismong event, Nesty event to, kung saan may iba't ibang booth, maglalaro ka ng iba't ibang games, at mananalo ka ng iba't ibang mga prizes. Ganun siya. Laki ng Nesty, kaya ko kayang tunggain yan. Malamang, sanay ako sa Nesty commercial eh. Then ayan, pumunta lang si itself sa may LED kasi pinapalabas pa ulit-ulit yung commercial namin. Ay, kabog, ito talaga, dahil tuwan-tuwa ko, nakita ko yung sarili ko. Feeling ko kasi naka-billboard na ako, kahit tarpaulin naman talaga siya. Sana binigay nyo na lang sa akin, no? Yung pinapakilala ko nga pala sa inyo, ang tatay ko sa commercial, si Daddy Robbie. Halata mo mag-ama kasi talagang sayaw kami ng sayaw na parang ewan dyan. Ayan, dito ko na-amaze kasi first time ko lang. Ito yung pa-tote bag nila, pero ikaw mismo yung magde-design. Nilagay ko lang yung name ko na Kenkoy, iba't ibang stickers, emoji, and kahit ano pa. Hindi ko alam kung ano tawag dito. Basta pag dinikit nila dito yung tote bag, ayan na, okay na. Para siyang printer, ganun. Kalagitaan ng event, pumunta muna ako sa CR kasi binura ko na yung makeup ko, napakainit, barag-barag na siya, hindi na siya maintindihan, hulas na parang ewan. Nagkaroon lang ng konting shoot din, ayan na, umuwi na ako at dahil mahal ang pabook ng mga sasakyan na yan, Diyos ko, aabutin na naman ako ng 2,000, mamulubi na lang talaga. Nag-DIY commute na lang ako, dito na lang ako dadaan papunta sa bahay namin sa Cavite, sa PTEX. Yun lang yun, hindi ko alam kung ano kakalabasan ng short vlog na to, gusto ko lang talaga mag-vlog din. Ayun na yun, thank you sa panonood, send and receive good vibes, see you on my next video content.